Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ganda talaga ng t-shirt natin, no? Never bring him home! Uy, pero pinayagan siya ng International Criminal Court na mag-online para mag-celebrate ng kanyang birthday. Anyway, sige, dito tayo sa kanyang anak. Oo, walang iba kundi si Vice President Sara Duterte na talagang sinabon malala. Kulang na lang, banlawan ng kung ano-anong detergent. 'Di ba? Talagang sinabon ni Congresswoman Luis Tro itong si Sara Duterte dahil nga po sa ginawa nilang paglapit dito nga po sa Supreme Court. Ang sabi ba naman, mali daw yung ginawa ng House Justice Committee na mag-conduct daw po, mga minamahal, ng tinatawag na mini trial. Oo, mali daw yun. Parang grave abuse daw yun. Sa madaling sabi, parang bias, ano pa ba, fishing expedition, para sirain yung racket ng pagkatao ni Sara Duterte. So ngayon, sabi ko nga sa inyo, sa balita, nag-file sila ng petition for certiorari. So they're questioning the validity, they're questioning the constitutionality of the hearing that conducted by House Justice Committee. So ang mga nag-file dyan, si Turon, si Tupacio, at itong si Rodriguez. So yung file nila, mga minamahal, ay naka-direct filing. Dito nga po, petition nila naka-direct filing dito nga po sa House Justice Committee. Kasi sinasabi nila na wala daw po itong jurisdiction, kumbaga grave abuse ang ginawa sa power, ng House of Representatives. Eh ngayon, dito naman sa part ni Jinky Luisto, syempre, anong pagbabasihan namin kung hindi ka magde-defense? Ang trabaho ng House Justice Committee ay malaman para kung meron kang probable cause o wala. 'Di ba? Eh kaso hindi ka nga umaten, hindi ka dumalo, nagmalaki ka pa. Lumapit ka pa talaga sa Supreme Court. 'Di ba? Parang ano 'yan? Sweetest at the second time, 'di ba? Mas masarap yung pangalawang beses na uulitin. Tarantado talaga itong si Sara Duterte, no? So ngayon, sinabon siya ni Jinky Luistro kasi gusto nilang ipasuspend yung hearing. Ngayon nga pong April 14 sa impeachment complaint hearing, ni Vice President Sara Duterte. Gusto nilang ipasuspend kasi naghain sila ng prayer, which is yung temporary restraining order. Pinaliwanag ko na yan sa inyo. Yung final nila is yung petition for certiorari. At kapag nag-grant yun, meron pong kasamang prayer na temporary restraining order, which is immediate na ipapastop ang hearing or ang trial sa April 14, which is titingnan natin kung ano yung magiging sagot dyan ng Supreme Court. Now, anyway, meron diyang paliwanag itong si Jinky Luistro. Well, sino ba naman ang hindi matatakot? Ipipresent ba naman dyan si Madriaga? Ipipresent ba naman dyan ang COA? Ipipresent ba naman dyan ang SALN? Diba? Pre-trial pa nga lang, takot na. How much more pa kaya kapag nandyan na yan sa Senado? Alright, sige. Panoodin natin tong sinabi ni Jinky Luistro. Banat niya ito kay Sara Duterte. Medyo nakakapagtaka lang kasi kung noon, ang reklamo nila, walang proceedings, hindi na-verify ang mga ebidensya, and that is why we were declared unconstitutional. Ngayon, may hearing proper, may clarificatory hearing, we're giving due process to the respondent, pinasagot natin siya through her answer, we're giving her all the opportunity to present her evidence, pero may reklamo pa rin. No? If their complaint actually is because this proceeding is already a trial, that is their allegation. Again, for the record, this is not a trial. This is akin to a preliminary investigation because our objective is only to determine the existence of probable cause. We need to do that because this is our only basis for the justice members to be able to vote on the existence of probable cause. To re-echo what the justice members are saying, if we're mandated to determine the existence of probable cause, how else are we going to do this? If we will not conduct a hearing proper, if we will not conduct a clarificatory hearing, if we will not ask questions from the witnesses, if we will not issue subpoena duces tecum and ante testificandum,
ang magiging basis natin ng determination ng probable cause. If we will not do that, manghuhula ba tayo? That's what they're asking, no? So, just for the record, lahat po ng ginagawa ng Justice Committee, we are following the letters. We are following the letters of the rules of impeachment, the letters of the Constitution, and even the letters of the recent decision and resolution of the Supreme Court. Okay. Rinig ninyo, mga minamahal. Palusot na lang ata yan ni Sara Duterte. 'Di ba? Na parang hindi nasusunod yung due process. Kasi talagang ayaw niya lang sumagot. Takot siya sa pananagutan. Allergic. Itong si Sara Duterte sa tinatawag na accountability. Allergic. Itong si Sara Duterte sa tinatawag na transparency. Ayaw mo lang sumagot, ang dami po pang hanash. Ayaw mo lang sumagot, talaga. Ayaw mo lang talagang sumagot. 16 na yung abogado mo partida. 'Di ba? Tapos wala man lang nakaisip na dumalo dyan sa House Justice Committee para ipagtanggol ka. 'Di ba? Kasi ganito yan. Yung House of Representatives or yung Kamara, sila yung magsisilbing pinaka-fiscal ng impeachment ni Vice President Sara. They will determine if whether may probable cause or wala. So ngayon, ano yung pagbabasihan nila sa complainants nang nag-file ng impeachment complaint? If Vice President Sara Duterte did not attend and did not submit her defense, 'di ba? Para sa sarili niya for clarification na ito yung side ko. Hindi dumalo, ang ginawa niya, pumunta sa Supreme Court and kune-question ang authority, ang jurisdiction, 'di ba? Ang power ng House of Representatives na mag-conduct ng hearing, which is ginagawa naman po ng House of Representatives yung nakalagay sa ating batas, sa ating rules, sa ating constitution, 'di ba? Sa pag-investigate ng impeachment trial. Kasi sabi ko nga sa inyo last year, ginawa nila, naghanap sila ng ng tawag dito, yung matibay na ebidensya sa pag-file ng Kineme et Lavush. 'Di ba? Ang dami nilang hanash, mga minamahal. Nakakaloka nga eh. Sobrang naloka ako dahil ang dami nilang hindi daw nasunod yung tamang proseso. Ngayon na binibigyan sila ng tamang proseso, sila naman tong kung ano-ano yung pinanggagawa. Yung House of Representative na mismo yung tinitira na nila ngayon. Sinasabing napaka-unconstitutional. Grabe, no? Mga minamahal, nakakaloka. Oo. Ay nako, itong si Sara Duterte gusto lang talagang umiwas sa pananagutan. Nako, wag kami. Oo. Alam na namin yung trabaho mo. Alam na namin na takot ka. Alam na namin na wala kang maisasagot. Ramil Madriaga ba naman yun? 'Di ba, mga minamahal? Ramil Madriaga na yun. May SAL and may COA. Talagang matatakot ka. 'Di ba, mga minamahal? Inaabangan namin sino nga ba si Mary Grace Piatos. Actually, the explanation of Congresswoman Jinky Luiso is very fine and clear. Napaka-clear pa sa crystal ball. At saka meron pang dagdag. Oo, si Aling Maliit siguro, yun yung si Mary Grace Piatos, no? Ng mga documents na hindi po naka-attach dun po sa mga original complaints. Do they have that capacity to hinder po yun pong pagpresenta ng mga dokumentong hinihingi at mga testigong gustong ipresenta po ng mga complainants sa komite? Well, they have measures, of course, like going to the Supreme Court, no? And we cannot stop them at any stage of the proceeding from resorting to measures like petition, no? However, in as far as the Justice Committee is concerned, we are merely following the rules of impeachment, which was approved and adopted pursuant to the power that was given under the Constitution, particularly under Article 11. No? Matatandaan po ninyo sa Article 11 ng ating saligang batas, binigyan ng kapangyarihan ng House of Representatives upang gumawa ng rules on impeachment may nitong impeachment process. Okay. Tapos makikialam pa ang Supreme Court. Nako po, basag. Oo, basag. Ang House of Representative ang meron pong jurisdiction dito nga po sa impeachment at hindi dapat ang Supreme Court ang nakikialam dito. Gets ninyo? Oh, binasag na ni Jinky Luistro ang Supreme Court mismo. Oo, ano yung pakialam ninyo?
isa din naman kayong ka-impeach-impeach. Magtigil kayo. Oo, sa madaling sabi. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.